Naku po mga kapatid, mabigat na balita itong ating pag-uusapan ngayon. Nagbanta ang Iran na maaaring lalo pang tumaas ang presyo ng langis habang patuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa kanilang bansa. So dito talaga mga kapatid, hindi lang Iran o hindi lang yung Middle East ang makakaramdam nitong digmaan na to, kundi buong mundo talaga. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. No, matindi ngayon ang nangyayari dito sa Middle East at bagamat malayo tayo doon, talagang mararamdaman natin ang epekto, ang impact kumbaga nitong nangyayaring kaguluhan nga doon. Dahil ngayon ay may bagong babala o nagbanta ang Iran na maaaring mas lalo pa daw tumaas ang presyo ng langis habang patuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa kanilang bansa. So ngayon nga mga kapatid, 'di ba? Nararamdaman na natin 'yon. Marami ng mga gasoline station ngayon, nakita natin nagtaas na talaga ng presyo ng kanilang gasolina. At dahil nga doon, syempre maaapektuhan diyan pamasahe ng mga commuter, syempre yung delivery at syempre tataas yung mga presyo ng mga bilihin ngayon. So dito mararamdaman natin to. At sabi nga nung ibang eksperto, talagang mahihirapan o maaapektuhan talaga ang ekonomiya ng Pilipinas. So ito pag-usapan natin mula rito sa UNTV News mga tol. Manonood tayo ng balita ngayon. Syempre, lagi naman natin ginagawa yan. Magbibigay tayo ng reaksyon at komentaryo. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin na natin to. Nagbanta ang Iran na maaaring lalo pang tumaas ang presyo ng langis habang patuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa kanilang bansa. Alam nyo mga tol, hindi issue rito kung sino mananalo sa kanila kung Iran ba, kung Israel ba, kung Amerika. Kasi yung ibang mga nagko-comment, doon nakatutok wala durog na Amerika, durog na Israel, wala durog na Iran. May mga ganun mga tol Hindi tayo doon nakafocus kasi unang-una hindi naman natin sila kalahi di ba? Malayo tayo sa bansang yun Ang dapat intindihin natin kung ano yung magiging epekto nito sa ating bansa. Hindi kung sino yung dadudurog na sa kanila o kung sino yung nagwawagi. Diba? Ayon kay Ebrahim Solfakari, tagapagsalita ng Iran Military Command, posibleng lumobo ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kung lalala pa ang sigalot sa rehiyon. هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی Ano? Sabi niya? هرچه The governments of Islamic countries are expected to urgently warn سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی the criminal United States and the savage Zionist صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه regime against such cowardly and inhumane actions ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های so that the flames of war do not spread further. آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر Otherwise, similar actions will take place in the region. این صورت اقدامات مشابهی در And if you can tolerate oil prices exceeding $200 per barrel, then continue this game. منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. So dito malinaw mga tol kung ano ang estratehiya na ginagawa ng Iran. Hindi ang plano nila is magwagi sa pamamagitan ng militar. Hindi ang plano nila is durugin ang Israel o ang Amerika sa pamamagitan ng missile. Hindi yun mga kapatid ang strategy nila. Ang strategy nila mga kapatid is yung buong mundo na magiging apektado ng nangyayaring kaguluhan dito, ang gigipit o ang magpe-pressure ngayon dito sa Amerika kay Trump na itigil o tigilan na etong pag-atake sa Israel. Yun ang strategy ng Iran. Kasi halimbawa, 'di ba, naglalaban sila para mas magets ng iba nating mga kababayan. Etong Iran, binabakbakan sila ng Amerika. So sila sumasagot sila. Pero ang pinaka mga kapatid strategy nila is hindi lang Iran ang babawi sa inyo o hindi lang Iran ang magpe-pressure sa inyo na para itigil niyo yan, kundi yung buong mundo sa pamamagitan mga tol ng pag-ipit
dito sa langis. Kasi nga 'di ba isinara nila etong Strait of Hormuz na dinadaanan nga ng mga oil tanker na nanggagaling dito sa Middle East. So dahil diyan mga kapatid is naaapektuhan talaga yung supply ng langis sa buong mundo, yung energy. So ngayon ang target nila, sabi nga ganun 'di ba? Kailangan mga kapatid kung gusto ng mga bansa na matigil ang pagtaas ng presyo ng langis, kailangan pigilan nila ang Amerika sa ginagawa nilang pag-atake. Sabi nga ganun mga kapatid, kung babalikan natin dito, and if you can tolerate oil prices exceeding 200 per barrel, then continue this game. Sabi nga ganun. Pero kung gusto ninyo na talagang tumaas ang presyo ng langis, umabot pa sa $200 per barrel, edi pagpatuloy natin to, di ba? Parang ganun ang gusto nilang ganun ang strategy na ginagawa ng Iran. بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sa gitna Siyempre dahil dyan mga tol, maraming mga bansa ngayon ang mananawagan. Maraming mga bansa ngayon ang ipe-pressure ngayon ng Amerika na tigilan na. Kung wala naman kayong naiisip na paraan para mapababa ang langis, tigilan nyo na yan. Kumbaga parang ganun. Naaapektuhan na kami sa ginagawa ninyong pag-atake sa Iran. Parang ganun mga tol. ng tensyon, tatlong این بازی را ادامه دهید. Sa gitna ng tensyon, tatlong panibagong barko ang tinamaan ng mga hindi patukoy na projectile sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga nasira, ang isang Thai flag bulk vessel na tinamaan ng 2 projectile na nagdulot ng sunog sa engine room at nag-iwan ng 3 crew member na nawawala. 2 pang barko kabilang ang isang Japan flag container ship at isang Marshall Islands flag bulk carrier ang nagtamuri ng pinsala. Ito yung mga gustong tumawid nagbabaka sakali na baka sakaling makatawid sila. Bagamat ligtas ang mga crew. Dahil sa mga pag-atake, halos napahinto na ang paglalayag ng mga oil tanker sa naturang karagatan at daan-daang mga barko ang nakaangkla habang naghihintay na humupa ang sitwasyon. Sa harap ng posibleng pagkakaputol ng supply ng langis, pinag-uusapan na ng mga bansa ang paggamit ng mga strategic oil reserve upang patatagin ang merkado. Ayon sa Germany, hiniling ng International Energy Agency o IEA sa mga miyembro nito na maglabas na malaking bahagi ng kanilang nakaimbak na langis. Ayon sa IEA, ito na ang pinakamalaking sabay-sabay na paglalabas ng reserba ng langis sa kasaysayan ng organisasyon. Sa pahayag ni IEA Executive Director Fatih Birol, sinabi nitong unprecedented ang mga hamon na kinakaharap ng global oil market sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ngayon pa lang to nangyari, ngayon pa lang naganap. Tinatayang may mahigit 1.2 bilyong bariles ng emergency oil stock ang mga miyembro ng IEA at may karagdagang 600 milyong bariles pa na nakaimbak sa mga industry stock na nasa ilalim ng mandato ng mga pamahalaan. Sabi nga ni Trump nung nakaraan mga tol di ba? Kaya babawiin muna nila pansamantala yung mga oil sanctions sa iba't ibang bansa. Like for example sa Russia, 'di ba may oil sanctions sila doon, hindi pwedeng bumili ng langis doon. Pero dahil nga nagkakaroon ng kagipitan dito sa Strait of Hormuz, is babawiin muna nila yung sanction dito sa Russia. Kaya nga yung ibang balita, 'di ba, si Putin daw ang totoong panalo sa ngayon dahil ngayon ang Russia, maraming bibili ngayon ng langis sa kanila kasi aalisin muna yung sanction 'Di ba? Kumbaga, hindi kayo pwedeng bumili ngayon dito sa Middle East dahil nga sarado yung Strait of Hormuz, dito muna kayo bumili sa Russia. Parang ganun. So malaki kikitain ng Russia diyan. Kabilang sa mga bansang naghayag na maglalabas ng reserba ang Japan, na labis na nakadepende sa langis mula sa Middle East. Ayon sa pamahalaan ng Japan, gagamitin nila ang kanilang strategic petroleum reserves upang mapatatag ang supply at presyo ng langis sa international market. Samantala, sinabi naman ng White House na matagal nang pinaghahandaan ng Estados Unidos ang posibleng pagkakaantala sa supply ng langis dahil sa gulo. O dapat anticipated na talaga nila yan kasi umatake sila 'Di ba? Napag-iisipan at napagpaplanuhan na nila yan. Ano ang gagawin natin if ever umatake tayo sa Iran at ang gagawin ng Iran is i-hold nila
yung supply ng langis kasi may control talaga Iran doon dahil dun sa Strait of Hormuz. Ano ang susunod na gagawin natin? What is our next step? Dapat napag-iisipan din ng Estados Unidos yan. Diba? Dapat anticipated na rin nila yan. As for the oil, President Trump fully expected the rogue Iranian regime to try and disrupt the global markets. That's why President Trump and his energy team have been planning for this long before the strike and have moved quickly to address these temporary disruptions. Sa kasalukuyan, nananatiling pabago-bago ang presyo ng langis sa world market habang patuloy ang labanan sa Middle East at walang senyales ng agarang pagtigil ng digmaan. Babala ng mga eksperto kung magpapatuloy ang pagharang sa Strait of Hormuz at ang mga pag-atake sa mga barkong may dalang langis, maaaring lalo pang maapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya at ang presyo ng enerhiya sa iba't ibang bansa. Joanna, Diba? Hindi lang Middle East o hindi lang yung rehiyon na yan ang apektado. Hindi man direktang apektado ng mga bombahan pero apektado ang ekonomiya dahil nga dito nanggagaling yung 20% mga tol ng langis sa pandaigdigang merkado. No? So dito sa ating bansa mga kapatid, bagamat hindi natin talaga nararamdaman yung gera dyan, unti-unti nakikita na natin yung pagsipa ng presyo. Una yan, sa langis muna yan. Pangalawa, sa pamasahe. Bagamat ginagawa ng paraan ng gobyerno para hindi biglaan, 'di ba? Paunti-unti, pautay-utay, pero kapag nagpatuloy itong kaguluhan dito sa Middle East, no choice tayo kundi iindahin talaga natin ang sakit, aray ko po. No? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong komento sa ibaba. Pwede kayong magbigay ng inyong sariling reaksyon, komentaryo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.